From Quezon City to Quezon Province. Nabisita ko ang kaakit-akit na sandbar. Natikman ang ostrich. Pati na ang native delicacy na maruyang parirutong. Siksik. Ano pa ba ang nag-aabang sa akin dito? Punta naman tayo sa Lukban para sa isang taimtim na pamamasyal. Itong Holy Family na isa sa mga era sa Bilielma, ito isang folk dasalan na kung saan pag ikaw nagdasal ito, taga maramdaman mo kung nasaya, parang kalapit mo si God. Kasi kung mapapansin nyo, kasi puro mga santo. Habang binibisita ang Holy Family, madaraanan ang kanilang batis na pwedeng paliguan. Ang tubig nito nanggagaling pa sa Mount Banahaw. Sa Cristo Rey doon na makikita mo yung nakaharap yung Christ the King sa harap ng Mount Banahaw. Bago marating ang Christ the King, kailangan akyatin ang 150 steps na hagdan. 150? 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 5 pa lang ako. 145 more steps. 46, 147, 48, 49, 50. Pampasexy! Carry ko pa ba? Hala! Grabe! Ganito lang yung apakan dito, oh! Oh! Hala, uy! Hala, nakakapanginig ng laman sa paa. 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150! Yeah! Salamat. The good news is, kaya ko naman pala. Kaya kaya niyo rin. Ay, salamat, narating natin. Ito na po yung Christ the King. Sakto, April, ito na po yung papalapit na yung Lenten season, di ba? Para sa akin, yung pag-akyat pa lang ng 150 steps, yung parang sacrifice para marating mo tong taas na to. Guys, peace be with you. Hindi lang pala ang Christ the King ang naghihintay sa amin sa taas, pati ang grandiosong ganda ng Mount Banahaw. Pagdating mo pala dito, hala, bubungad sa yung ganito kagandang bundok. Kaswerte natin. Ganda. Opo. Marami po naghahangad pong makita po yan. Napakaswerte po nyo, ma'am, at kailan po ang pinagpakitaan po niyan. Ng Mount Banahaw po yan. Ibig niyo po sabihin, everyday natatakpan po yan ng ulap? Opo, lagi pong takalob po ng ulap yan. Hindi ho kaya tinext niyo po na sinabi niyo paparating ho kami? Sabi ko nga po Ano sabi niyo? darating pong mga bisita po kami. Sabi mo, where na you, dito na mi. 100 pesos ang day tour sa pasyalang ito at 200 pesos kung kasama ang pagligo sa batis. Next stop, tikiman time ng isang Tayabas cuisine. Nung way back 1980s, yan po'y native pong pagkain dito sa Tayabas. Kinuha pa nga sa bundok ng Banahaw. Pinais po yung kubang inanong siya maigi, parang kinumpres sa dahon, kaya po tinawag na pinais. Para lutuin ang pinais, narito ang mga sangkap. Ang una po natin gagawin, ate pong tatanggalin yung kanyang ulo. Kukunin po natin kung tawagin niya piga. Ito po'y pampasarap at saka yung pampapula po ba. Inilagay ang bawang sa nyog na alangan. Yung pong kinahid na nyog, yung alangan po, kung tawagin po namin dito yung alangan. Yung hindi buko, hindi nyog, yung malambot lang po siya. Isinunod ang asukal, paminta, asin, at hipong tabang. Ito po'y nakukuha lamang sa panampo ng bundok Banahaw. Inihalo ang mga sangkap at hinayaan ng kalahating araw para mas kumapit ang lasa. Pagkatapos, ibinalot ang mixture sa dahon ng saging at dahon ng kamamba. Kasi sa papong dahon ng kamamba, ang dahon po ng kamamba makukuha din po dito sa Tayabas, Quezon. Kasi dito lang po meron ito. Sa panan po ng bundok Banahaw pa rin. Pinakuluan ang pinais sa sabaw ng nyog na alangan ng 1 hanggang 2 oras. Pagkatapos, inilagay ito sa sizzling plate para matuyo ang tubig. Ready for eating! Okay, confirmed. Nasa Quezon Province po talaga ako. Sa Quezon City or any part of Manila, wala pong ganitong putahe. Eto yung hilaw na nyog. Ay, halang. Nilang, yalong sarap. Wow, ang tamis. Parang
Latik na malambot yung buko. Parang pwede siyang dessert eh. Kaya pala din matabang yung shrimp kasi ang malasa po kasi ito eh. So pag kinonbine mo, yung kinain kong shrimp na yon at saka ito, eh yan, ang sarap na talaga ito. Nais mo bang matikman ang pinais? 160 pesos lang kada order ang Tayabas Cuisine na ito. Isang bakery at pasalubong shop sa bayan ng Sariaya ang last stop ng aking Quezon escapade. Dito sa Sariaya, ito talagang sikat na tinapay. Pag sinabing pinagong, ang Sariaya ang nangunguna sa tinapay na ito. Halos 40 taon nang gumagawa ng pinagong ang may-ari. Kaya naman mastered na nila ang tinapay na ito. At ngayon, ibabahagi nila kung paano ito gawin. Okay, kasama ko po si Kuya Domeng. Smile nga po, Kuya Domeng. Sa harina, inilagay ang butter, cheese, margarine, lard at itlog. Pagkahalo, binuhusan ito ng tinunaw na asin para maging pino ang mixture, saka inihalo. Mano-mano pala talaga, oh. Grabe. Ito po ang panghuli, libadora. Ano po yan? Libadora kung tawagan. Libadora? Ano mo ibig sabihin libadora? Yung nagpapaalsa po sa pinagong. Ay, ganon. Oh, sige. Masubukan nga. Yay, manghinaw na lang ako. Ay, naku, napakabigat. Ito pa lang yung akin, mabigat na. Wow. Ay, naku. Para kayo mag-gym. Hindi ko kaya. Ang bigat. Ipinagulong sa electrical roller ang dough para lumipis. Hiniwa ang dough sa mahahabang strips at kinoteng pagong. Iniluto ang pinagong sa pugon. Kainan na! Ay! Ang bango, tito. Ang bango-bango. Parang mas lumaki. Kesa dun sa original, no? Sige po. Pwede akong tumikim kahit alin po dito? Sige po. Ay, ang init. Ang sarap ng bagong luto. Yung lasa niya po parang putok. Yung tinapay na putok, ano? Magpakabusog sa pinagong bread sa halagang 40 pesos kada isang balot. Hello ma'am, may asa na po kayo? Kuya, nandito po ako sa Quezon. Ako po yung service niya papuntang Quezon City. Po? Nagkamali man ako ng biyahe. Wala pa rin pagsisisi dahil sa mga naggagandahang pasyalan at nagsasarapang pagkain sa probinsya ng Quezon.